ba ang Diyos? Buhay po ba ang Diyos? Buhay na buhay po ang Diyos sa dakong ito. Sa tanghali pong ito, ang ating pong pagsasaluhan tema ay pagpakikiisa tungkol sa pagkakaisa. Ano nga po ba yung pakikiisa? Ang pakikiisa na tungo sa pagkakaisa, halimbawa po, tayo po, pumunta po tayo sa dakong ito na para po magpagamot, magpagamot dito kay Apo. Kung kayo po ay pupunta po dito na walang pagkakaisa, halimbawa po, kayo po, kami po mga alagad na lingkod na nananalangin po sa inyo, kung hindi po kayo makikiisa, wala pong pagkakaisa, hindi po kayo gagaling. Kaya kailangan po natin ng pagkakaisa ang bawat isa. Amen po ba? Kaya po, tatawagin ko po si Mami Beth Chico upang pong mapalawak ang ating tema. Niloloko ko po, galit ka yata ka ako eh. Medyo, kumusta po kayo pala? Masaya po ba kayo? Daman niyo po ba ang buhay na Diyos? Lahat po tayo dapat po maramdaman natin siya para po makaisa natin ang damdamin ng kanyang pagiging Diyos. Muli ko po ulitin ito sa inyo. Sino po mga bago ngayon lang nakarating dito? Meron po bang mga baguhan? Taga saan po ito? Tundo po. Kasama po ba kayo ng grupo ng Tundo? Meron po mga taga-Tundong nagpupunta dito regular. Magkakasama po kayo. Opo. Meron pa po bang bago sa... taga saan po kayo? Kalayo. Pero kasama po kayo doon sa lugar na pinagmimisyonan namin dati doon? Hindi po. Kay Raquel. Salamat po. Opo, kay Raquel po. Kayo po. Tundo. Magkakasama kayo? Okay. Welcome po sa inyo. First time niyo po makarating dito? Okay po. Salamat po. Kaya ngayon pa lamang po ay binabati ko na po kayo sapagkat Diyos po ang nag-akay sa inyo. Kayo na po ang makapag-iisip, makapagninilay sa sarili ninyo. Bakit kaya ako inakay ng Panginoon na makarating sa lugar na yon? Ano kaya ang layunin niya? Siguro po, hindi ko po alam. Baka lang po, sa sarili ko lang pong pandama. Kuminsan po kasi dumarating po sa buhay natin na para po bang ang bigat-bigat na nung atin dinadala. Para po bang wala na tayong pag-asa upang makaahon tayo sa ating dinadala sa buhay. At sa ating pananalangin, kumikilos ang Diyos, gumagawa ng kaparaanan para po yung dinadala nating mabigat ay magkaroon ng kagaanan. At ito nga po yung pagkakataong ibinibigay niya. Ang maakay niya kayo sa mga ganitong uri ng gawain upang maliwanagan ang kaisipan ninyo at maramdaman ninyo kung paano kikilos ang Diyos sa buhay ninyo. Kaya po yung araw na to, isang napakahalagang araw, lalo na po sa mga first time na nagpunta dito, sapagkat batid po natin na may layunin ng Panginoon kung bakit po kayo naririto. Hindi po sa ganang kagustuhan ninyo kaya kayo naririto, kundi kumilos ang Diyos upang makarating kayo dito at maipadama sa inyo ng Panginoon ang kanyang ganap na pagmamahal at pagkalinga sa inyo. Palakpakan po natin ang ating buhay na Diyos. Ang tema po ng kapatid kong si Chris, kung sa biglang pandinig parang nakaka-confuse. Sabi po niya is, pakikiisa tungo sa pagkakaisa. Parang mahirap, ano? Ibig pong sabihin, makiisa ka muna. At kung ang bawat isa ay makikiisa, magkakaroon tayo ngayon ng pagkakaisa. Sa makatuwid, ang pagkakaisa pala ay produkto ng pakikiisa. Amen. Kung hindi tayo makikiisa sa mga gawain dito sa dambana, hindi tayo magkakaroon ng pagkakaisa. Kaya dapat tayong makiisa para anuman po yung mithiin natin, kaya tayo nandito, magkaroon ng katuparan sapagkat hindi lamang ikaw ang personal na manghihingi sa Panginoon, kundi mamaya po, mararamdaman niyo po na ang pakikiisa ng dalangin ng bawat isa, lalo na po ang katauhan ng ating mahal na Apo Kunching, ang kanyang pakikiisa sa atin,
magkakaroon po tayo ng pagkakaisa upang ang lahat ng ating mithiin ay magkaroon ng katuparan basta makabubuti sa atin. Amen? Ganito ko pa po siya ipaliliwanag. Kailangan, ito pong gawain ng Divine Mercy, ng kapatirang Divine Mercy, nung bago po ako makarating dito, siguro po ang makakapagpatotoo na lang yung mga unang-unang alagad. Hindi po ganito na nagkaroon na po ng, kumbaga po, nagkaroon na po ng padron, nagkaroon na po ng pattern, na pagdating ng 12:30, mananalangin tayo ng Chaplet of Mercy. Pagkatapos po ng Chaplet of Mercy, nagkaroon po tayo ng tinatawag na praising song. Amen? At pagkatapos po ng praising song, nagkaroon tayo ng tinatawag na joyful song, kung saan pinakita natin ang galak sa ating Panginoon sa pamamagitan ng pakikiisa sa pag-awit ng tinatawag na joyful song. At pagkatapos po ng joyful song, ito na po, lalo na po sa mga bago, para alam niyo na po kung ano yung kasunod na hinihintay ninyo. Pagkatapos po ng joyful song, ito na po, yung bahaginan portion, yung sharing portion. Kung kailan ang bawat titindig ay magpapahayag, depende sa tema, kung papaano nila naramdaman ang buhay na Diyos sa kanilang buhay. At pagkatapos po ng sharing na yan, mamaya po, maupo na po yung mahal na apo. Basta po naupo na ang mahal na apo sa lugar na yon, siya na po yung kasunod na magbibigay ng mensahe. Amen? Pagkatapos po ng mensahe ng banal na Espiritu sa kanyang katauhan at ipagkakaloob na magkaroon ng bendisyon, ayun po, mabebendisyonan po kayong isa-isa. Subalit meron po tayong patakaran na sinusunod at doon po sa patakaran na yon, kailangan tayong makiisa upang magkaroon tayo ng pagkakaisa. Gets nyo na po ba? Yun po yung paliwanag ko na inakma ko sa nagaganap sa dambana upang higit ninyong maintindihan yung tema na inilahad ng ating kapatid. Ngayon po, tayo bilang mga tagasunod, sabi nga po, kailangan tayong makiisa. Kung halimbawa, nagdadasal na po ng chaplet, subalit wala kayo dito sa loob at meron kayong ibang ginagawa sa labas, meron po ba kayong pakikiisa? Wala. Sa makatuwid, upang magkaroon ng pakikiisa, pag narinig nyo po na nagdadasal na ng chaplet dito sa loob, ang mga tao ay dapat nang pumasok at makiisa na sa panalangin. Ngayon, kung puno na po dito sa loob, may mga upuan naman dyan sa labas. May mga upuan dyan sa gilid, kung saan kayo pwedeng maupo, subalit ang inyong puso at kaisipan ay nakikiisa pa rin sa pananalangin. Amen? Naunawaan niyo po ba? Yun na po yung tema ng ating kapatid na Chris. Kung ikaw ay nagsisimula na ng gawain dito sa loob, nananalangin na ng chaplet, nanduroon ka pa sa tindahan, at ikaw ay nakikipagkwentuhan, meron ka bang pakikiisa? Meron ka bang matatamo? Wala po. Sa makatawid, para may matamo, makiisa ka sa ginagawa dito sa loob ng dambana. Amen? Ngayon po, sa pag-awit ng ating praising song. Yung pong praising song, iba po sa joyful song. Papaliwanag ko na rin po sa inyo. Ang praising song, awit ng pagpupuri sa ating Panginoon. Yung pong mga unang awitin na inawit hanggang Come Holy Spirit, yung po yung mga praising song. Pagkatapos po ng praising song, pero dapat ka rin makiisa sa praising song, ha? Dapat aawit ka rin kung alam mo yung awitin. Hindi yung makikipagkwentuhan ka sa katabi mo porque hindi mo alam yung kanta, makikipagkwentuhan ka. Wala kang pakikiisa pagka ganun ang ginawa mo. Pagdating naman po sa joyful, kaya po tinawag na joyful, kailangang ipakita mo ang kasiyahan, kagalakan sa ating Panginoon. Kung nagjo-joyful song at ikaw ay nakatayo lang, hindi ka kumikilos, nakatayo ka lang, nagmamasid ka lang, okay lang kung bago, nagmamasid. Pero kung nakapunta ka na dito at nagjo-joyful song at nakatayo ka lang, hindi ka nakikiisa, ang galing po nung leader natin dito Yung song leader po natin, si Tito Lando, napakagaling po nun, susunod lang po kayo sa kanya makakasunod po kayo dun sa kilos. Ang ibig kong sabihin, kung sa joyful song, nakikiisa na kayo sa pag-awit, sa pag-indak, meron kayong mapapala. Wala kayong kamalayan sa pamamagitan ng pakikiisa ninyo sa joyful song, pinagagaling na kayong unti-unti ng Panginoon. Naranasan po ba nyo yon? Ako po naranasan ko
kung minsan po, siyempre, majonda na rin ako, ano? Minsan sumasakit na rin yung tuhod ko. Pero pag sumali ko sa Joyful Song at ako'y nakiindak-indak talagang todo-todo sikad yung paa ko, pag sumasakit ang ulo ko, ngayon po, kanina medyo masakit. Kaya po nang marinig kong, sama-sama tayo, ikilig ang ulo. Todo-todo ko pong ikinilig ang ulo ko. Ngayon po, wala na po yung sakit ng ulo ko. Ganun po kumilos ang Panginoon. Wala po kayong kamalayan. Akala nyo kung ano lang yung ginagawa dito. Ganun pong magpagaling ang Panginoon. Sa simula ng gawain at kayo'y nakiisa na, sigurado meron kayong mapapala bago kayo umuwi. Amen? Kung minsan po, merong mga baguhang nagpupunta dito. Pag ikaw ay bago sa lugar, ano ginagawa mo? Hindi ba nagmamasid ka lang? Tinitingnan mo lang yung ginagawa nila. Pangalawang punta mo, siyempre meron ng pagbabago. Medyo makikiindak-indak ka na, medyo makikidasal-dasal ka na, medyo makiki-praising-praising ka na, hanggang sa kapupunta mo dito, nagiging solid ka ng kaisa sa mga gawain dito. Meron po mga nagpupunta dito na nag-uusyoso lang patawad po Kasi nabalitaan nila, naku, magaling daw magpagaling si Apo Kunching. Subukan ko nga. Tingnan ko nga. Sasabihin nilang ganon. Sinusubukan lang, nag-o-observe lang kung ano yung nagaganap dito. At kapag nabighani ang kanilang damdamin, makikita mo bukas nandito na naman sila. Hanggang sa sumunod na araw, patuloy at patuloy, nagpupunta sila dito. Subalit yung mga iba hindi ko sinabi lahat, iba na nagpupunta dito, nagmamasid. At doon nila nakikita kung anong uri ng samahan mayroon tayo bilang kapatirang Divine Mercy. Pag nakita nila na mayroong pagkakaisa at nakikiisa ang bawat dumadalo sa gawain dito, meron silang magiging magandang impresyon dito sa ating gawain. Sabi nila, ay ang galing pala dun sa Divine Mercy na yon. Pag pala nagpunta ka dun mauobliga ka o mapipilitan kang kumilos kasi lahat kumikilos, lahat nananalangin, lahat umaawit, lahat umiindak. Nakikita yung pagkakaisa natin na ang bawat isa ay nakikiisa, kaya sila man sa susunod na magpunta dito, makikiisa na rin. Kaya po tayo, nagkaroon po tayo ng magandang larawan sa mga nagpupunta dito sapagkat nakikita po ang pakikiisa ng bawat kasapi na nagpupunta dito. Amen? Sa mga binanggit ko, tanungin mo yung sarili mo, sa mga binanggit ba ni Mami Beth, nasa akin ba yung pakikiisa? Ginagawa ko ba yung mga sinabi niya? Kung oo, ang sagot mo, binabati kita, nakapasa ka sa test ng ating Panginoon. Palakpakan po natin ang ating buhay na Diyos. Kaya ngayon po, na nakita nyo na po kung ano ang expectation ni God sa bawat isa sa atin, ang ating pakikiisa, nawa po, sa bawat araw na tayo nandito, ipakita natin sa Panginoon na tayo ay nakikiisa sa kanyang gawain. Upang patunayan natin, mga nanonood sa internet, mga nagpupunta dito, patunayan natin at makita nila na tayong lahat ay mayroong very good. Meron tayong pagkakaisa sapagkat ang lahat tayo ay nakikiisa. Maliwanag na po ba sa inyo? Magandang umaga po at maraming salamat. Maraming salamat po, Mami Beth, sa magandang pinahayag niyo po. Naintindihan niyo na po ang pagkikiisa tungo sa pagkakaisa na ibinahagi po sa atin ni Madam Beth. Kaya po, susunod ko pong tatawagin, wala naman po yung kanyang kabiyak ng puso. Ang tatawagin po sa tanghaling ito ay si kapatid na Alan Andrada. Buhay po ba ang Diyos? Palakpakan natin ang Diyos na buhay. Nabigla pa ako sa pagtawag ng ating kapatid. Pakikisa ko.
Salamat po sa... Totoo po yung sinambit ng ating Mami Beth. Pag hindi, kung wala tayong pagkikisa, katulad sa gawaing kapitalan, talaga pong hindi natin madama ang kalooban ng Diyos. Amen po ba? Katulad ko po bilang isang lingkod din, na may pag-aatas, gampanin, bilang tinawagan ng ating Ama sa pamagitan ng sing. Sound. Hey. Salamat po kapatid. Sabi ko nga po, patulad ko bilang isang lingkod na napag-atasan ng Ama sa pamagitan ng mahal na Apo Konsing, kung hindi ko po gampanan yung atas na tinanggap ko sa Ama, katulad ko po, di rin po ako makapag-kiisa sa gawain na to sa pamagitan ng gawain ng Ama. Amen po ba? Bilang isang lingkod, kailangan po, kasi iba yung atas tsaka yung utos. Pag inatasan ka po ng Ama, kailangan makikisa ka po dun sa pagtawag ng Banal na Espiritu sa iyo, panawagan sa iyo. Amen po ba? Kaya po sa ating lahat na tinawagan ng Diyos, hindi sa ganang sa ating sarili, yung pong sambit ng Mami Beth na kailangan po makipag-isa po tayo. Ano man po mga halimbawa po sa aming mga choir bilang isang manunugtog. Kung mayroon po akong halimbawa na practice sa araw na ito, tapos merong hindi dumarating, merong magsasabi, alis muna ako. Ano pong ibig sabihin nun? Walang pagkikaisa, amen po ba? Ganon din po sa gawain natin ito. Kailangan po kung ano yung atas na tinanggap natin sa Panginoon, katulad namin, katulad din sa inyo, may mga karamdaman, limbawa, natasan kayo ng Banal na Espiritu, inumin nyo itong gamot, ang daon-daon, kung ano man yung resita binigay ng Banal na Espiritu sa katawan ng mahal na Apo Konsing, kung ayaw nyo sundin, wala din yung pakikisa nyo sa ginawa ng Diyos sa inyo. Amen po ba? Kailangan po kung ano yung binigay ng Banal na Espiritu sa atas, kasi hindi naman po tao yung nagbibigay sa atin, kundi ang kalooban ng Ama na ginamit ang katauhan ng mahal na Apo Konsing. Kailangan makipag-isa din po tayo. Yung talagang bukal sa kalooban nyo, hindi yung sa pilitan. Amen po ba? At kailangan talaga yung katapatan, magpapakatuto tayo sa Diyos sapagkat kasi minsan nagugulat na lang kayo pag sinambit ng Banal na Espiritu, nag-shampoo kayo. Limbawa, ito na lagi ko naririnig sa Banal na Espiritu eh. Limbawa, inatasan kayo, minom kayo ng 7 basong pinapainom sa inyo. Tapos pagdating sa bahay nyo, 3 bisis lang pala na ininom nyo, hindi nyo inubos yung 7 baso sa isang araw. Magugulat lang kayo pagdating nyo dito eh. Mayroon dyan magsasalitang Banal na Espiritu sa katawan niya po na mayroong iba dyan, inatasan na ganun ang gawin, pero ang iniinom, ganun lang, 7 baso ang ginagawa, 3, 4 lang, hindi naubos isang araw. Nawala yung pakikiisa nyo dun sa pinagkaloob ng Diyos sa inyo. Kaya po, sa sarili ko, bilang manunugtog, kung hindi ako makikisa sa ating gawain,
ako rin po magdadala nun sa sarili ko. Amen po ba? Kasi iba yung atas, iba yung utos Pag utos sa tao, pwede mo tanggihan. Pwede mo baliwalain. Pero yung atas ng Panginoon, sapagkat buhay natin nagmula sa Kanya, ang lahat ng kamda natin nagmula sa Kanya, wala tayong ikakatwiran. Amen po ba? Palakpakan po natin ang Diyos na buhay. Kaya po sa sarili ko, ako'y nagsusumakit pa rin, nagsusumikap, na matugunan ko yung lahat na kung ano man yung pag-aata sa akin, na sa tuwin na yung kalakasan, pagkaloob ng Ama. At kaya inano ko po rin po sa sarili ko na lahat tayo magdalanginan. Amen po ba? Limbawa, kung sino man yung may makaramdaman, kailan makikiisa tayo dun sa panawagan sa Diyos na katulad sa inyo, may makaramdaman. Kami mga alagad. Di lang po na sa sarili namin ang panalangin, kundi kasama din po kayo dun. Yun po ang pakiisa sa kabanalan. Amen po ba? Kaya po sa umagang ito, kailangan lang po sa atin na kung ano man po yung mga alintuntunin dito, sinabi nga ni Mami Beth, makikiisa po tayo sa gawaing kabanalan. Kasi pag naghari pong bilang tao natin, ano po nangyayari? Minsan yung nakikita na natin dyan, pakiusap, pakiupo yung cellphone. Kalinaw-linaw po dyan. Kasi nagpipidback po doon sa amin sa speaker. Kaya minsan, pag may tumutunog, pinapatay ko na lang doon sa amplifier kasi po sa internet. Yung nanonood, naririnig po nila yun, nakalala ko na nung maingay. Kaya po yung talagang pakiisa sa kabanalan, iba yung pakiisa sa bilang taong gawain. Amen po ba? Pag sa kabanalang gawain, pakikiisa natin sa Diyos, talagang magpakatotoo tayo. Yun lang po at maraming salamat. Maraming salamat po. Mga kapatid, ito lang pong sabitin ko po sa inyo na halimbawa po, kapag po kayo babanyusan, may oras po. Yun po pakikiisa na po yun na maaga po kayong dumating, maghintay po kayo para po yung oras ng tamang banyos, kahit sino po naman sa'yo, kahit may numero po kayo, na ano po, lahat naman po kayo mababanyusan yung mga babanyusan. Huwag po kayong una-una. Yun po yung pagkakaisa na ibig sabihin po na hindi po na sasabihin niyo po na ako po yung nauna, ako po yung nauna. Dapat po, yung puso niyo po, buong puso niyo pong ilagak sa Ama na ilagak po ang kalooban niyo at isip niyo na lahat naman po kayo gagaling sa panalig at pananampalataya niyo po. Amen po ba? Mga kapatid, ang susunod ko pong tatawagin sa umagang ito ay si kapatid na J.R. Cao. Salamat po, Ma. Buhay po ba ang Diyos? Palakpakan nga po natin muli ang Panginoon. Napakahalaga po nung tema natin ngayon. Ano po? Pagtuturo sa atin ng Panginoon, hindi po tao. Nasabi nga nung facilitator, napakahalagang makiisa. Ako po, para sa akin, yung ginagawa kong pakikiisa sa dakong ito, pakikiisa sa Panginoon, hindi sa tao, sapagkat ang pinupuntahan po natin dito, hindi po natin binabayaran, hindi po natin binibigyan ng anumang bagay kung hindi ang Panginoon ang tumatawag sa atin, subalit ang hinahanap lamang natin, ang hinahanap niya sa atin, yung makiisa tayo sa Kanyang banal na Espiritu.
tumpak nga po at tama yung mga tinura ng mga tumayo ritong nauna na napakahalaga po mga kapatid nung makilala natin kung sino yung pinupuntahan natin sa dakong ito. Na wag namang magkaroon ng pagkakasala ng ating kaisipan na tunay nga po na hindi naman tayo nagbabayad sa dakong ito. Binibigay ng Panginoon ng libre ang lahat ng bagay na gusto nating pakinabangan. Amen po ba? Sapagkat ang tatanggap, makikinabang ng totoo. Yan po ang katotohanan. Kaya sabi ko nga sa sarili ko, mahalagang makiisa. Sapagkat ang nakikiisa sa bawat alituntunin sa dakong ito, pakikiisa sa Panginoon. Na sabi nga, no isang nagbahagi, hindi tayo inuutusan dito, kundi ang bawat ginagawa, maging isang lingkod ka man o tagasunod o ano ka man na tinawag ng Ama, may mga atas na dapat kang tupdin. Nasabi nga, hindi ka uutusan, kundi atas ng Ama na bilang isang lingkod, kailangan kang tumupad. Iyan po ang isang napakaliwanag na tinuturan ng Banal na Espiritu na sa pagbibigay niya ng libre, ipinapahamahagi ng libre ng taong kinalugdan niya. Na kung iisipin nga, bakit nga ba may mga mensahe pa tayong naririnig na hindi naman natin alam o batid man natin na sa ating sarili na nakapatungkol. Yun po ang pagtutuwid ng Panginoon na dapat palang tinatanggap natin. Na maging ako man po sa sarili ko, may mga mensaheng Banal na Espiritu na pinasasalamatan ko sapagkat binubukas ko po yung isipan ko na kung papaano ko muling itutuwid yung kamalian na yon. Yun po ang gusto ng Panginoon na talagang masasabi ko po sa inyong lahat na tayo po sa dakong ito, nakikinig po tayo sa Banal na Espiritu, hindi po sa tao. Kaya tayo pong lahat mga kapatid, mahalaga po, napakahalaga po na sumunod tayo at makiisa sa alituntunin sa dakong ito sapagkat ang pagsunod po natin hindi po tayo inuutusan ng tao kundi iyon ginagawa ng Panginoon para tayo magkaisa sa dakong ito. Kaya ito lamang po ang may iwan ko mga kapatid sa dakong ito. Ibinibigay sa atin ng Panginoon ng libre ang pagpapagaling ng kaluluwa, ang pagpapagaling ng karamdaman sa mga nananalig at naniniwala, nananampalataya sa Banal na Espiritu. Na kung titingnan po natin ang katauhan ng mahal na Apo Kunching, wala tayong mapapala. Subalit ang sinasabi ng mahal na Apo Kunching, higit yung tingnan yung hindi natin nakikita. Paano natin titingnan, hindi nga natin nakikita sa ating pong damdamin, sa ating puso, sapagkat ang Banal na Espiritu po, hindi natin nakikita. Subalit kapag tayo pumikit, matama nating pinakinggan at dinama ang bawat mensahe. Yun po ang Banal na Espiritu na nagpapakilala sa atin. Subalit paano nga natin makikilala sa pamamagitan po ng paggamit ng tao sa katauhan ng kinalugdan, ang mahal na Apo Kunching. Maging sino mang ginagamit, mababatid po natin sa ating puso at kaisipan na kung ating nanamnamin ang bawat tinuturan ng Banal na Espiritu, napakaliwanag po sa ating kaisipan na tayo po tatanggap at makikinabang sa dakong ito sa pamamagitan po ng matama nating pakikinig, pagtitiwala sa Banal na Espiritu sa katauhan ng ating mahal na Apo Kunching. Kaya tayo pong lahat mga kapatid, isa lamang po ang dapat nating gawin. Sumunod po tayo kung ano po yung bagay na inaatas ng Panginoon na sa pakiwari natin sa ating sarili, binibigyan tayo ng pagkakataon. Napakapalad po ng bawat isa sa atin na kung paano nga ipinagsisigawan ng kabutihan ng Panginoon. Hindi ka man paniwalaan ng kapwa mo, subalit ang Diyos na nag-aatas sa iyo, ibinibigay mo yung katotohanan para sa Kanya. Alam niyo po, sa bawat pagtanggap mo ng atas ng Ama, ikaw na nagpapakatotoo ang nakikinabang sa sarili mo, doon mo mapapatunayan na buhay ang Diyos. Na binigyan ka ng Banal na Espiritu na hindi alam ng kapwa mo, ikaw lamang sa sarili mo ang nakakaalam. Paano mo ipakikipaglaban? Yan po mga kapatid ang sabi ng tao mahirap.
Subalit kapag nasatsad mo yung kalooban ng Ama, hindi mo iisipin ng kapwa mo, kundi ang iisipin mo kung paano ibigay ng Diyos yung Espiritu na ipinagkatiwala sa iyo. Ganyan po ang naganap noong unang pagbibigay ng banal na Espiritu sa aking katauhan. Kaya nung maramdaman ko po yung pahayag ng isa nating kapatid na bata sa katauhan po niya, doon ko po napatunayan na maging sa panahon na ito, nagbibigay ng malalim na pagbibigay ang Panginoon. Subalit hindi lahat makaabot. Kaya ang dapat po natin gawin, pilit nating abutin ang kalooban ng Ama. Huwag nating isipin ang sasabihin nating kapwa. Ipakipaglaban natin yung ibinigay ng Panginoon. Yun po, wala pong makapagbibigay, kundi ang banal na Espiritu. Ikaw na tao ang magtitibay at mangangalaga sa patnubay ng Ama. Muli po, magandang umaga sa ating lahat. Maraming salamat po, kapatid na JR, sa magandang pahayag na pinagkaloob mo sa umaga ito. Ang susunod ko pong tatawagin ay maghahandog ng awit ang ating mga kapatid na choir.
Maraming salamat po mga kapatid kong choir. Napakaganda po na kanilang awit, kaya po nakaka-touch po ang pagkakaisa po nilang lahat. Ang susunod ko pong tatawagin sapagkat kararating lang po niya, hindi ko na po painitin sa kanyang upuan ang aking mother of the house. Salamat sa Ama. Salamat po, Ama. Nagmamadali, ano po. Sadyang napakabuti ng Diyos sapagkat sa bawat araw, ang buhay na Diyos ay kumikilos at nagtatrabaho sa bawat isa. Amen po ba yun? Nakikiisa ang Diyos sa ating lahat. Amen? Kaya ano po yung dapat nating gawin? Makiisa po tayo, magkaisa po tayo para sa ating Panginoon. Buhay po ba ang Diyos? Alam niyo po mga kapatid, sa bawat araw, sabi ko nga, habang kararating ko lang, bumulong na ako kay Mami Beth, bilang pagkatao, kung aking kong masusuri at bibigyan ko ng rating, yung bilang pagkatao, bumigay na ako. Ano po? Sapagkat itong linggong ito, halos bugbog sarado po ako ni Taning. Sabi ko, crush na crush ako niya ngayon. Amen po ba yun? Subalit salamat sa Ama. Sabi ko, parang hindi naman ako nabawasan. Buhay po ba ang Diyos? Mga kapatid, ang pagkakaisa ay malawak ang ibig sabihin nito eh. Ikaw ang makapapamili kung paano ka makipag-isa para sa pagkakaisa. Paano pong makapamili? Sapagkat maaari kang gamitin ng kalaban na makiisa sa Kanya. Amen? Maaari ka rin gamitin ng mabuti para makiisa sa Kanya. Kaya masusuri po natin na, hindi ko man narinig ang paliwanag ni Mami Beth, masusuri po natin na ang pagkakaisa, tungo sa pagkakaisa, ay nakasalalay po kung ano po yung kalooban ng ating Panginoon at yung ginugusto mo rin bilang tao. Buhay po ba ang Diyos? Sapagkat minsan po, ang kalooban ng ating Panginoon ay mabuti, subalit tayong tao hindi makapagkaisa sa gustong pakikiisa ng ating Panginoon. Amen po ba yun? Naroon po yung kontra ng isip natin at ng puso natin na hindi ko kayang gawin yon, subalit kayang gawin ng Diyos. Amen po ba yun? Kaya sa madaling salita po, ang pagkakaisa po ay, at pakikiisa, tungo sa pagkakaisa, ito po ay may sangkap ng pagmamahal at pag-ibig. Amen? Sapagkat kung wala pong pagmamahal at pag-ibig na nararamdaman ng bawat isa, maging pangunawa man, hindi ka makikiisa at hindi ka magkikiisa patungo sa pagkakaisa. Amen po ba yun? Subalit alam niyo po ba, nakakalumbay. Sapagkat minsan po, may mga pagkakataon na masusuri natin, ang galing-galing niya, kilalang-kilala niya ang Diyos. Subalit siya po yung nagiging puwing para sa pagkakaisa. Buhay po ba ang Diyos? Amen po ba yun? Ang galing-galing niya, subalit siya pa yung nagiging hadlang para sa pakikiisa. Amen po ba yun? Kaya, alam niyo po ba, ano ang tawag sa ganitong mga tao? Captured po sila ng demonyo, ano po? Ano po ba? Yung drive sila ng evil, ano po? Yun po yung aking nakita doon, sapagkat isipin niyo po, sa gawain lang ito, hindi na ako lalayo. Sa gawain lang ito, ang ganda-ganda ng layo ng Diyos. Ang ganda-ganda ng ginagamit, kumbaga yung paggamit ng Diyos ay katotohanan ang ginagamit ang ating mahal na Apo Kunching, maging ang mga lingkod. Amen po ba yun? Subalit, ang nakakalumbay lang, ang lumalabas pang ayaw makiisa, ayaw nakakakilala pa. Amen po ba yun? Buhay po ba ang Diyos? Bakit po kaya? Alam niyo po, doon nahihirapan ang ulo ko eh. Sa totoo lang, sabi ko nga kay Mami Beth, kung nakikinig po ang lahat, bawat araw, sa mensahe ng Banal na Espiritu sa katauhan ng ating mahal na Apo Kunching, eto nasambit ko rin po sa mahal na Apo, ang damdamin ng Diyos sa katauhan ng ating mahal na Apo Kunching ay sobrang mapangunawa, sobrang magpakababa, sobrang pagpaparaya. Kaya sabi ko, kung ako po siguro ang dadaluyan ng Banal na Espiritu, at hindi po, siyempre magkakaibang bahagi, parang sabi ko nga, parang sinasabi ng Diyos na, kung ako lang nakababa, kinatukan ko na kayo sa ulo. Buhay po ba ang Diyos? Amen po ba yun? Opo! Sapagkat, nakita mo, timbang na timbang ng Banal na Espiritu sa katauhan ng mahal na Apo Kunching kung paano isisiwalat ang katotohanan. Sapagkat tinitimbang pa rin po niya yung mga tao nakikinig. Amen? Totoo po yun.
ang katotohanan ay masakit. Masakit, sapagkat yun ang totoo. Kung hindi ka totoo, buhay po ba ang Diyos? Amen po ba yun? Kaya upang makiisa sa pagkakaisa, makipagtutuhanan po tayong lahat. Amen? Walang sakit. Walang sakit. Kagaya po halimbawa ng nagaganap sa akin ngayon, nasabi ko nga, drive-in ng demonyo ang kaganapan ngayon sa buhay ko. Na sabi ko nga, pagkagaling po namin ng tungo, nung dumating po ang aking anak, ay ibinigay ang pagkakataon ng Diyos na magkasama kami patungo ng baler. Subalit, doon pa lang umpisa, ito po, takda na po ito, medyo mahaba lang. Subalit, gusto ko mabigyan niyo po ng tuon kung paano ang pakikibaka. Na pagkatapos nun, akala ko, wala na. Sabi ko, hindi ko na makakalimutan yung lugar na ito. Isipin niyo po, ang first choice po namin, pupunta kami ng Dingalan. Nang pumunta po kami ng Dingalan, nagkaisa po kami na magkakasama na Dingalan ang tutunguhan namin. Subalit may isang kumontra ang aking anak. Ma, ayaw ko sa Dingalan. Nasa Dingalan na kami ha. Gusto ko mag-surf, magsusurfing daw po siya. Siya lang mag-isa ang gusto na mag-surfing. Wala naman kami miti. Ito po ay katotohanan ng pagpapahayag. So, nagkaisa kami na Dingalan, tutunguhan namin, at doon na lang kami, ay walang surfing po. So, from Dingalan, dumayo kami ng Baler. 5 hours hanggang 6 hours patungo ng Baler from Dingalan. Kung ang unang choice po namin ay tumungo na kami ng Baler, from Baliwag to Dingalan is 5 hours. So, ibig sabihin, nag-drive ang aking kapatid na Roland ng 10 oras. Mula dito Baliwag, Dingalan, din Baler. Alam niyo po, talaga po nakita po namin. Nagkaisa po kami, natutungo kami ng Baler, sapagkat, kumbaga, andun na po kami doon sa malapit-lapit na sa malapit-lapit. Ano po? Nang way na po kami mapuntang Baler, eto na po. Talagang nakita ko kung paano ang demonyo ay gumagamit eh. Nagtanong po kami, saan po ba ang mabilis na daan? Yun po. Subalit si kapatid na Roland, si kapatid na Pearl, consistent po sila, nadadaan po sila sa patag, na wala pong dadaanan na kung ano pang mga bako-bako, ano po. Nagtanong po kami, yun ang unang choice, sinabi niya, dyan na lang kayo dumaan at maganda ang daan dyan. Isipin niyo po bang, paliko na si kapatid na Roland, doon sa dadaan ng maganda, dumating po yung demonyo, dumating po talaga. At ang sabi po sa amin, sabi po sa kanya, hindi, dito na kayo dumaan, makakalis kayo ng 3 oras. Makakalis kayo ng 3 oras, pag dito kayo dadaan. Sabi po nung Kristo na nakalukob doon sa mabuting tao, ay wag, bako-bako ang daan dyan, lubak-lubak, mahihirapan kayo. Subalit sabi ng demonyo ito, hindi, kukunti lang yung bako-bako makakalis kayong 3 oras. Siyempre po bilang magkatao, hindi po wala po akong dami ng mga time na yun, ano po? Alam nyo po, sabi ko, sige, dumiretso tayo doon sa madali. Yun po yung sabi ko sa aking mga kapatid, dumiretso tayo sa madali. So, sa madaling salita mga kapatid, nakiisa po sila sa akin na dumiretso doon sa madali. Eto na po ako, masaya po kami habang naglalakbay. Masaya. Subalit naroon po yung puso ko na, bakit kaya ang galak-galak namin na nagdadasal kami, masaya. Unang-una, nakita po namin yung gawa ng kalikasan ng ating Panginoon. Eto na po. Nung kami nasa lakbayin na, alam niyo po ba, talagang breathless po ang aming dinanas. Sapagkat noong year 2004, na ang kaganapan sa Aurora, Quezon, na natakpan yung mga bahay na binahan noon ng mga troso, naabutan pa po namin, na nawala yung isang barangay doon, na natakpan yung mga bahay. So yung daan po pala na papunta doon, sabi niya ay kunti lang ang bako-bako. Talaga po, palaman po kami ng bundok. Yung sasakyan namin ay nakapalaman sa 2 bundok na nagla-landslide. Boy po ba ang Diyos? Ewan po ba yun? So sa madaling salita, Diyos ko po, Ama, eto na po. So nagkaisa nga po kami na marating namin yung lugar. So wala kami ibang pwedeng kapitan, kundi ang Diyos sa oras na yon. Nakita po namin yung daan na pinagmamasdan ko po si kapatid na Roland So bali sabi ko, 3 kaming lingkod dito, si kapatid na Roland, si kapatid na Pearl at ako. At kasama po namin ang aking ina, tapos yung anak at pamangkin, mga pamangkin. So balit sa akin lang, bilang tao, okay lang kami, matatanda na kami. So balit alam niyo po ba, habang naglalakbay kami, pakipot na pakipot ang aming daan. At talaga pong makita po na yung malalaking bato, nasa tabi lang po namin. Kung hindi po hahawakan ng Diyos yung lugar na dinaanan namin, sigurado yung bato na yun malalaglag sa amin. Amen po ba yun?
So, siyempre po, nagtitigilan lang po kami. Breathless po talaga. Lumuluha na po yung aking mga kasama, yung mga pamangkin. Na parang gusto kong sabihin kay kapatid na Roland na bumalik tayo. Subalit ang pananampalataya ng dalawa nagkaisa. Hindi nagsasalita sila. O isa lang pananampalataya nila. Ang sabi nilang dalawa, diretso na natin ito. Do or die. Diretso tayo. Sapagkat kung babalik tayo, ayoko na rin bumalik. Boy po ba, Diyos? Po ba yun? Eto na po. Siyempre, wala pong kabahayan. Alas 3 ng hapon, expected po namin darating kami ng Baler. Subalit, inabot po kami. Paikot-ikot lang kami doon sa loob ng bundok ng 5 oras. Para po kami na engkanto. Subalit, ang nakapagtataka, magkakamukha po yung mga bundok eh. Hindi lang po yata 10 bundok yung naikot namin. Opo, magkakamukha po yung bundok. Napaikot-ikot lang kami. At nang kami nakakatanaw ng semento, sementado, nakabubuhayan kami ng loob, sabi namin, ay Diyos ko, salamat. Pagdating doon, mas matindi pa pala ang aming dadaanan. Diyos ko, Ama, iniisip ko bilang tao na po, Ama, nagpupuri na po ako sa Panginoon kasi gusto kong patayin. Pinapasok po ng kalaban ng isip ko. Parang sinasabi po niya na, aabutan kayo ng gabi dito, wala na kayong laban. Bakit po? Mga dalaga po ang aking kasama, yung aking anak. At doon sa lugar na yon, siguro naman hindi lingid sa inyo, ang daming PPE doon. Mga no permanent address. At pag bumaba doon, wala na talaga. No choice. Subalit salamat sa Ama, nung makita po namin na, may semento na. Alam ko po, nung sinabi na, hindi pa ito, tatawid kami ng sapa. Diyos ko, Ama, tinignan ko po yung aming driver. Si kapatid na Roland. Ha? Tatawid tayo ng sapa! Ha? Ganun po yung sabi ko po. So nagkaisa po kami. Tatawilin baka ako yan ng sasakyan, yung sapa na yan? Eh, hindi lang po yata 5 pa ang haba. Ng sapa na yon, itatawid po namin yung sasakyan, mga kapatid. Subalit, alam niyo po ba, ang pagkakaisa ng pananampalataya at pananalig, pumasok na po ang mga aral ng Panginoon sa mga isip ng aking mga kapatid, kay kapatid na Roland, kay kapatid na Pearl, at syempre po, bilang kapatid na Marisa, ano po, pinagmamasdan ko po, 2 po ang aming naging kaukulang aral. Sa loob ng aming sasakyan, ang nanay ko, alam ko tumataas ang presyon, suka ng suka. Tapos sa labas ng sasakyan, ang aming tinatahak ay yung anong lugar. Alam niyo po, pagtawid namin sa sapa, akala namin tapos na, hindi pa rin pala tapos, mga kapatid. Buhay po ba, Diyos? Alam niyo po, talagang ando na, aaminin ko po sa inyo, nagkaroon ako ng kaba. Siyempre tao, ano po, andun po yung point, nakabalang na, baka abutin kami dito ng gabi, sigurado, wala na kaming lulusutan. Sapagkat alam nyo naman, walang kasabay. Sigsag, bundok, nasa loob kami, hindi namin alam kung saan. Purihin ang Ama, sapagkat ang isip ng aking kapatid na Roland at kapatid na Pearl ay nagkaisa. Para sa pagkakaisa na kami makakarating ng safe and sound. Buhay po ba ang Diyos? At alam niyo po ba, ganun po pala, sadyang mahirap ang tumungo sa kalangitan. Yun po ang aking bahagi sa akin. Sadyang mahirap, anak. Marami kang pagdaraanan, subalit kailangan meron kang paninindigan at kailangan mo makiisa sa Diyos upang ikay makasadsad. Buhay po ba ang Diyos? At nang kami nakatawid na sa sapa, akala po namin okay na. Ito na po, yung talagang, ando na kami. Alay na ng buhay. Tatawilin po namin ang isang maputik na ang taas ng putik, maaabot po yung gitna ng sasakyan namin, nakalubog po ang 2 gulong. So, ang isip po ni kapatid na Roland, alam niyo po, nalamig daw po siya kung ano yung gagawin. Si kapatid na Pearl, ganun din. Subalit wala silang kaba. Ang sabi po niya ay ganito, dediretsohin ko na ito. Ama, sabay na kaming dumulog, hawakan mo lang at pangalagaan ang aming gulong. Sapagkat kung kami ay madulas doon, bangin ang huhulugan namin. Alam niyo po ba, habang tumatawid kami, doon po namin nakita na ang aming sasakyan ay hinahawakan ng ating Panginoon. Buhay po ba ang Diyos? Po ba yun? Pakiramdam daw po ni kapatid na Roland, may humahawak sa aming sasakyan para iusod kami sa maputik na yon. Napakalapo po ng putik. At mataas po, aabot po sa gitna ng sasakyan namin. Kapag lumihis po ng konti yon, either matumba kami, madulas, hindi na kami makakaalis doon. Mga kapatid, doon po pinakita ng ating Panginoon yung kaukulan na ang aming pinaglilingkuran ay Diyos na buhay sa dakong ito. Buhay po ba ang Diyos? Bagaman ako'y lumayo doon sa kaukulan na pagbabahagi, naroon po yung
pagpasok ng pagkakaisa sa pananampalataya. Amen? Sapagkat kung hindi po kami nagkaisa sa pananampalataya, at kung walang naipuhunan na pananampalataya sa ating Panginoon, paano namin yung tatawirin? Paano kami makakalabas sa loob ng bundok na 5 oras kami paikot-ikot? Paano na kaya? Ayun po yung pumasok. Alam niyo po, hanggang nakarating po kami ng tahimik, doon namin napagnilayan lahat na ang mga ginamit na tao para kami patawirin. Isipin niyo po, walang bakanting daan, may bulldozer na dadaan, hahawiin lang yung aming daraanan, sapagkat nakatambak ang mga putik. Amen po ba yun? So doon lang nakita namin kung paano kami ginagabayan ng ating Panginoon. Mga kapatid, ito po ay simpleng kaganapan na sa hata ng buhay namin ay hindi naman malilimutan. Amen? Sapagkat doon pinatunayan ng ating Panginoon na saan man dako tumungo ang mga lingkod niya, ang mga anak niya, anuman ang ginagampanan kong kabutihan ng layon, makikiisa ang ating Diyos, makikipag-isa ka sa Diyos at hindi ka makapagdudulot ng makasamaan para sa ating Panginoon. Buhay po ba ang Diyos? Mga kapatid, sa dakong ito, para sa akin, ang pakikiisa ay napakahalaga. Huwag ikaw maging daan ng kaguluhan. Amen? Sapagkat kung ikaw magiging daan ng kaguluhan, hindi ka nakikiisa. Amen po ba yun? Huwag kang maging daan na sa'yo magmumula ang ikasisira ng kapwa mo. Ano po? Hindi ko po kayo tinuturuan. Subalit, alam niyo po ba, ito po yung pinagbabatahan ng mga naglilingkod, na akala lang po ng nakararami, okay lang na manira sila. Alam niyo po, yung mga kaukulan na kaganapan na hindi marunong makiisa sa gawaing pangkabanalan, masigit ang pagtitibay, masigit ang sinasakripisyo ng mga nagpapakatotoo. Amen po ba yun? Sapagkat, ang alam lang nila manggulo, paano naman yung ginugulo? Ang gusto nila ay tumungo sa maganda, pero ginugulo po sila. Kaya napakalaki po ng sakripisyo ng mga nagpapakatotoo na nagsusumikap na maging totoo sa ating Panginoon. Mga kapatid, napakahalaga po ng pagkakaisa. Yung pagkakaisa na yan, ang sangkap ay pag-ibig at pangunawa. Kapag ito ang meron po, yung pangunawa at yung pagmamahal na yan, hindi ka talaga maninira. Hindi ka magiging daan para humadlang sa kabutihan ng bawat isa. Amen po ba yun? Mga kapatid, yan po, sa pakikiisa po sa ating Panginoon, pakikipag-isa, tungo sa pakikiisa, alam niyo po, panatilihin po natin yung pag-ibig na mula sa ating Diyos. Amen? Kagaya po na nagaganap sa akin ngayon, sabi ko kay Mami Beth, 1 linggo akong bugbog sarado. 2 araw po akong wala nung makita niyo po, ang aking ina ay, salamat sa Ama, salamat pa rin sa Ama, sapagkat alam niya nagsasuffer po ako ng aking tuhod, na sa paghakbang ko, hirap na hirap ako. Subalit, ang naging benepisyo po ng pagsubok na pinahintulot po niya sa aking ina, ay kagalingan naman po ng aking tuhod. Sapagkat na-exercise po ng pag-ganon-ganon, pag-ganon-ganon. Ito po ang nagkaganapan. Nang nakauwi kami galing Baler, okay naman ang aking ina. 2:00 ay, bukas ay Martes po. Hinahanap po namin siya, kakain na kami ng almusal. So nakita ko po na, wala ang aking ina. Tapos sumisigaw po siya, Maris, Maris, Maris. Tumutungo ako ganun. Bakit? Yun po pala, 4 o'clock na madaling araw, ang BP po niya is 180/120. So ang BP lang niya dati is 110/70, yun lang po yung kaya niya. 180/120 ang naging BP po. Di syempre, hindi ko po alam na bakit hindi ka nagsabi, hindi na daw siya nakatayo. Nag-CR daw po siya, dahil magkaiba po kami ng kwarto eh. Nag-CR daw po siya, nangangapa lang at hindi na makakita yung mata. May kaunting cataract po ang aking ina at yun po yung naapektuhan. Sa sobrang sakit ng ulo at taas ng dugo na lumapot, yun po ang naapektuhan yung mata. At eto na po mga kapatid. Pagkatapos po nun, Desyembre po, nanganak po yung aking mga alaga. Ano po, nagkalagnat, nagtai yung mga alaga. At may estudyante pa ako. So, paano ko hahatiin ang aking katawan? Ano po, sa gampaning pantao. So, balit salamat sa Ama, sapagkat pagkatapos ng lahat ng yon, sabi ko kay kapatid na Fern, na-stress ako. Kinapa ko yung puso ko. Hindi ko man lang makapana, kailangan ko magtanong. Hindi ko makapana, nabawasan ba ako ng pananampalataya? Alam niyo po, lalong nadagdagan ng pananampalataya ko. Buhay po ba ang Diyos? Sabi ko, si Kalaban, sobra naman yung pagkabis niya sa akin. Bakit niya ako binibigyan ng ganitong pagdalisay? Ano po? Subalit ang Ama'y malakas, ang Kristo'y malakas, ang Banal na Espiritu'y malakas. Kaya, eto po, nakatayo pa rin. Ang aking ina,
sabi ko nga, pagkatapos nangyari sa aking ina, ito na po ang malaking aking dinadala. Namatay ang kapatid ng aking ina, hindi ko masabi. Ano po? Sabi ko, Diyos ko, paano ko ito sasambitin sa aking ina? Ang plano ko, hindi ko nasasambitin na namatay yung kanyang kapatid. Kaso lang, baka dalhin ko ng konsensya habang panahon na sasabihin na, ba't hindi mo sinabi? Dalawa lang sila magkakapatid. So kanina po, maganda na po ang BP niya, normal na. Sabi ko, Diyos ko, Ama, tulungan mo ako para isabihin ko sa nanay ko na ganito. Nay, sabi ko, hinahanap ka ng kapatid mo. Ang gusto ng mga kapatid ko, sabihin na kaagad. Eh, syempre po, tumataas yung BP niya, baka mamaya tumaas uli ang BP. Hinahanap ka ng kapatid mo, di ba matagal mo na yung gusto makita, namimiss mo? Oo, punta tayo doon, sabi ko sa kanya. Kasi ngayon lang nangyari na hinahanap tayo, dalawa lang yan, either may sakit siya o wala na siya. Kaya huwag kang umiyak, sabi ni Apo, kailangan hindi daw na ano yung mata mo kasi yun po yung naapektuhan. Mga kapatid, ito po ay inilalahad ko sa inyo upang doon pumasok yung pakikiisa sa kagustuhan ng ating Panginoon. Naroon po yung tanggapin mo kung ano yung pinahihintulot ng Diyos sa'yo ng buong puso upang makalaya ka rin ng may pag-ibig. Amen po ba yun? Kagaya po ng mga pagsubok, karamdaman, kahit na ano, makiisa lang po kayo sa kagustuhan ng Diyos sa buhay nyo. Huwag niyo pong labanan. Amen? Although ang ating Panginoon ay hindi siya nagbibigay ng pagsubok, kundi pinahintulutan lang niya, makiisa po tayo, ipakiisa po natin yung puso natin upang hindi tayo makita na parang, oy, sobrang dami na ng problema, ito na yung tsura niya. Hindi po. Kailangan, ano lang, madadala mo siya ng may pag-ibig, may galak. Kaya mga kapatid, ito po yung iiwanan ko po sa inyo. Kagaya po nyo, kung tumungo kayo sa dakong ito para magpagamot. At siguro sa mga naririnig ninyo, may nagpapagaling dito, isang Apo Kunching ang pangalan. Opo, totoo po yun. Ngunit, higit nyo pong tanggapin sa puso nyo na ang Apo Kunching na kinalugdan, na pinagkatiwalaan ng ating Panginoon, ay matanggap nyo sa puso nyo kasama ang ating Panginoon. Buhay po bang Diyos? Sapagkat walang Diyos na bababa sa dako ito para sabihin sa iyong, anak, pagagalingin kita. Anak, so makiisa po tayo na tumanggap sa kaban ng ating Panginoon upang maging magaan sa ating pandama na makapasok ang ating Panginoon. Amen po ba yon? Halimbawa po, yung mga kaganapang ganito, nauuna po yung pagpapatotoo ng mga kapatid ko, kagaya po ganito. Huwag niyo pong suriin na totoo kayong sinasabi nila. Gaano kaya katotoo yung nagaganap sa kanila? Sapagkat sigurado susuriin ng isip nyo. Hindi man kayo magsasalita, subalit nasusuri ng puso nyo yon. Ito lang po ang nilalayon ko po na tanggapin nyo po. Sapagkat hindi nga po titindig sa harapan ng sino man kung walang ipatutuo na ginawa ng Diyos sa buhay ng bawat isa. Amen po ba yon? Kaya malakas ang loob na tumindig sapagkat sa pamamagitan ng pakikiisa tungo sa pagkakaisa, hindi lamang sa ating Panginoon, kundi sa lahat, higit sa dakong ito, mararamdaman niyo po yung solemnity ng pagkakaloob ng Diyos, ng banal na Espiritu sa ating mahal na Apo Kunching, kung tayong lahat bilang nakikinig, nagbibithi na pagalingin, lahat ng tumutungo sa dakong ito ay hindi lumalaban yung isip natin. Amen po ba yon? Sapagkat kung lumalaban ang isip natin at damdamin natin, sayang ang oras nyo. Buhay po ba ang Diyos? Sayang po. At kung lalaban naman po ang isip natin doon sa mga pahayag, sa mga mensahe na ipinagkakaloob ng ating Panginoon, hindi rin po kayo masyasyahan. Amen po ba yon? Sumabay po tayo sa agos. Kailangan, huwag tayong sumalungat doon sa kagustuhan ng ating Panginoon. Makiisa po tayo upang maging sangkap tayo ng pagkakaisa, ng paghahandog ng Diyos sa dakong ito sa pamamagitan ng ating mahal na Apo Kunching, na sa katapangyarihan ng banal na Espiritu, tayong lahat ay makikinabang. Buhay po ba ang Diyos? Kaya mga kapatid, nawa po ang bawat pagbabahagi ng bawat isa, sabi ko nga, sa dakong ito, hindi ko po sakop ang damdamin nyo. Ako, dama ko na po ang ating Panginoon na nakipagtotoo sa akin sa dakong ito. Damang-dama ko po ang Panginoon na sa katauhan ng ating mahal na Apo Kunching ay nakipagtotoo siya sa akin. Bakit ko pa kaya naramdaman ito? Sapagkat nakiisa po ako doon sa kagustuhan ng Panginoon kung ano yung gusto niya para sa akin. Amen po ba yon? At upang makatanggap tayong lahat, makiisa po tayo.
tungo sa pagkakaisa upang tayong lahat ay makinabang, wag nating labanan ng isip, wag nating labanan ng puso, kung mabuti po ang nilalayo ng ating Panginoon para sa atin. Amen po ba yon? Sapagkat habang tumatagal na lumalaban ang isip at puso natin sa kagustuhan ng ating Panginoon, lalong tumatagal din na hindi ka makatatanggap ng mabuti para sa iyo. Amen po ba yon? Kaya mga kapatid, nawa po, sa bawat araw, sa dakong ito, sabi ko nga, kailangan ko mag-charge sapagkat bukas maglalakbay kami at hindi ko alam kung anong aabutan. Andun po yung point na bilang katauhan, yun nga bulong ko kay Mami Beth, habang hinihimay-himay ko po ang bawat kaganapan na paglaban at maging matapang sa mga hamon ng buhay, nararamdaman ko higit ang lakas ng ating Panginoon. Amen po ba yon? Kaya patuloy po tayo makiisa sa kagustuhan ng ating Panginoon at huwag tayo maging daan ng pagsalungat at paglaban sa nais niyang ipadama sa ating lahat. Upang tayong lahat ay makinabang sa dakong ito, upang ang bawat oras ay hindi sayang, upang ang layunin ng ating Panginoon para sa bawat isa ay maging kapakipakinabang. Muli po, magandang umaga at maraming salamat. Maraming salamat po, Mother, sa napakagandang pahayag niyo po sa tanghaling ito. Nainit na po ba kayo?